Ngayon, pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong, Ang Pinagtutuunan sa Buhay at Pagpapasalamat. Nang hindi gaanong iniisip, madalas tayo nasasangkot sa mga sitwasyon na nakakapagpagalit sa atin o nagpapadismaya sa atin at nagdudulot sa atin ng mga negatibong pag-iisip. Patungkol sa bagay na ito, ngayon, kabilang sa mga katuruan ng Diyos, nais kong ibahagi sa inyo ang mensahe na mamuhay tayo ng pinagtutuunan ang pagpapasalamat. Sa pagising natin sa umaga, dapat nating pagtuunan ang pagpapasalamat ng higit sa lahat. Kung gayon, kahit na magsalita ang mga miyembro gamit ang mga tinig na mahirap pakinggan, mapagbiyaya nating matatanggap ang mga salita nila kung pagtutuunan natin ang pagpapasalamat. Sa kabilang banda, kung hindi tayo tutuon sa pagpapasalamat, ang mga di inaasahang sitwasyon ay magdudulot sa atin ng galit at pagkadismaya. Gayunman, habang lumilipas ang panahon, hindi ba't madalas tayo napapaisip ng, bakit ako kumilos ng ganoon? Pwede naman sana akong kumilos ng naiiba. Kaya, kung mamumuhay tayo ng nakatuon sa pagpapasalamat, mararanasan ng mga ebanghelista ang nag-uumapaw na pasasalamat at kagalakan sa Diyos habang nangangaral. Ang mga nagtatrabaho ay mapupuno ng pagpapasalamat sa kanilang mga pinagtatrabahuhan. At ang mga estudyante ay makakahanap ng ikapagpapasalamat sa kanilang mga eskwelahan. Kung wala sina Ama at Ina, mayroon ba tayong dapat na ipagpasalamat? Ang Earth na nasa San Sinukob ay isa lang sa mga napakahamak na bituin. Gayunman, ang makalangit na Ama at makalangit na Ina ay pumarito sa mundong ito para tubusin ang ating mga kasalanan. Alinsunod sa mga propesiya ng Biblia, ang Diyos ay hindi nag-alinlangan na isakripisyo ang sarili. Ang ilan ay nagtatanong ng, ano ang ibinigay sa atin ng Diyos na dapat nating ipagpasalamat? Ang kanyang pagdating sa lupang ito mismo ay isang bagay na dapat na ipagpasalamat. Kahit na hindi siya dumating, titigil ba ang kanyang gawain? Hindi. Gayunpaman, tinuturing tayo na mahalaga. Iniwan niya ang kanyang trono sa langit at pumarito sa lupa. Ito ay isang tunay na kamanghamanghang gawa na labis nating ipinagpapasalamat. Higit pa rito, siya ay kinutya at inusig ng kanyang mga nilikha. Hindi siya nag-alinlangan na harapin ang mga di komportabling kapaligiran, kundi tahimik na nilakad ang landas na iyon alang-alang sa atin. Gaya ng isang korderong tahimik sa harapan ng mga manggugupit nito. Pakiusap, pag nilay-nilayan ang buhay ni Ama at Ina. Siyempre, dapat tayo magpasalamat sa mga nasa paligid natin, pero hindi natin kailanman dapat nakalimutan magpasalamat kina Ama at Ina. Ito ang dahilan kung bakit iginagalang ko si David sa tuwing binabasa ko ang Biblia. Kahit sa pinakamaliit na bagay, sinabi niya na, magpasalamat sa Diyos na tagapaglikha. Sa lahat ng kanyang gawa, ang isang bagay na madalas natin matatagpuan ay ang pagpapasalamat. Naiinggit talaga ako rito. Ang buhay ni David ay hindi laging kaaya-aya. Dahil siya ay ipinagkanulo, pinalayas, at nalagay sa panganib ang kanyang buhay. Sa kabila ng pagdanas ng gayong pagdurusa, sa halip na tamasahin ang kapayapaan at kapahingahan bilang isang hari, laging nagpapasalamat si David sa Diyos. Nagpapasalamat ako sa Diyos na tagapaglikha. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pagliligtas sa Israel mula sa hukbo ng mga Ehipsyo.
Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pagpapahintulot sa mga Israelita na makapasok sa Kanaan. Si David ay lagi nagpapasalamat sa Diyos. Kaya sinabi ng Diyos na, si David ay lalaking kinalulugdan ng aking sariling puso. Ang Diyos ay nalugod sa kanya. Sino ang makakapagsapamuhay ng isang buhay na nakakalugod sa puso ng Diyos, gaya ng ginawa niya? Nagpasalamat si David sa Diyos sa bawat sandali ng kanyang buhay. Nagpapasalamat ako para dito at para doon. Kahit sa mga sandali kung kailan nasa panganib ang buhay niya dahil sa pagkakanulo ng kanyang anak na si Absalom, nagpasalamat pa rin siya sa Diyos, sinasabing, ang Panginoon ay ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Siyempre, ito ay dahil binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata ng pananampalataya para maging mapagpasalamat. Pero gayunpaman, sa buong Biblia, mahirap makahanap ng taong naghandog ng maraming pasasalamat gaya ni David. Mga kapatid, matatanggap niyo pa rin ang gantimpala ng pagpapasalamat sa langit kung paghahandaan niyo ito mula ngayon. Kaya lagi tayong magbigay ng pasasalamat sa Diyos. Kung madalas tayong nagpapasalamat, nagmumukhang tama ang lahat ng bagay. Ano ang nakikita ng mga mata ng pananampalataya? Hindi ba't nakikita ng mga ito ang daan? Gayunman, paano naman ang mga mata ng pagbubulong-bulungan, pagdududa o pag-aalinlangan? Ang nakikita lang ng mga ito ay mga balakid. Pero sa pamamagitan ng mga mata ng pananampalataya, ang mga ito ay hindi na mga hadlang, kundi ang daan. Ang pananaw ay ganap na naiiba. Taon-taon, sa pagbabalik ng mga makalangit na kapamilya sa inang Jerusalem, ang bawat isa ay dumaranas ng lahat ng uri ng paghihirap. Pero ang katotohanan, naligtas silang nakarating sa Zion, at naniyayakap sila ni na ama at ina ay pumupuno ng pagpapasalamat sa akin. Umaasa ako na ang lahat ng kapamilya ng Zion ay tatanggap na maraming pagpapala para mahawakan natin ang mga kamay ni na ama at ina at sama-samang pumasok sa langit. Isang nanay at ang kanyang munting anak na babae ay pumunta sa isang tindahan ng prutas at bumili ng mga prutas. Ang may-ari ng tindahan ng mga prutas ay nagregalo ng isang mansana sa bata. Nakikita ito, tinanong ng nanay ang kanyang anak, ano ang tinuro ko sa iyo na sabihin pag nakatanggap ka ng isang bagay na gaya nito? Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ng bata, Ginang, pakiusap, balatan ito para sa akin. Mga kapatid, isa itong totoong kwento. Ano ang dapat nating gawin sa sitwasyong ito? Ninais ng nanay na sabihin ng kanyang anak na, salamat. Pero hindi na unawaan ng anak ang kanyang mga tinuro. Sa halip, hiniling nito na balatan ang mansanas. Nabubuhay tayo sa panahon kung kailan nawala na ang pagpapasalamat. Sa langit, may mga basket na pinaglalagyan ng ating mga panalangin sa Diyos. Pakiusap, tandaan na ito ay hindi isang kwento mula sa Biblia, kundi isang pabula. At huwag magtanong ng, talaga bang may ganitong basket sa langit? Ang isa ay basket ng pagpapasalamat. Ang isa naman ay basket ng mga kahilingan. Dadalhin ng mga anghel ang mga basket sa Diyos pag napuno na ang mga ito. Ang basket ng mga kahilingan ay laging napupuno hanggang sa umapaw ito at madalas na dinadala sa Diyos. Pero, hindi napupuno ang basket ng pagpapasalamat kahit lumipas na ang isang taon. Pag napuno na ito, saka lang ito dadalhin sa trono. Mga kapatid, ganito ba natin dapat ay isapamuhay ang buhay natin? Ama, pakiusap, gawin ito para sa akin. Ina, pakiusap, gawin iyan para sa akin. Dapat tayong patuloy na humiling sa pamamagitan ng mga panalangin. Gayunman, bukod dito, dapat din tayong mag-alay ng mga panalangin ng pagpapasalamat. Kaya ibinigay sa atin ni Jesus ang talinghagang ito 2,000 taong nakalilipas. Tingnan natin ang Luke chapter 17 verse 11.
chapter 17, verse 11. Habang patungo sa Jerusalem, si Jesus ay dumaan sa pagitan ng Samaria at Galilea. At sa pagpasok niya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 lalaking ketongin na nakatayo sa malayo. Sila'y nagsisigaw at nagsabi, "Jesus, Panginoon, maawa ka sa amin." Nang kanya makita sila ay sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo at kayo magpakita sa mga pari." Habang sila'y umaalis, sila ay nagiging malinis. Nang makita ng isa sa kanila na siya'y gumaling na, siya ay bumalik na pinupuri ng malakas na tinig ang Diyos. Siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus na nagpapasalamat sa kanya. Nagpakita siya ng pasasalamat kay Jesus. Siya'y isang Samaritano. At nagtanong si Jesus, "Hindi ba 10 ang nalinis? Nasaan ang 9? Wala bang natagpo ang bumalik at nagbigay papuri sa Diyos maliban sa dayuhang ito?" At sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumindig ka at humayo. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Mga kapatid, noon ang ketong ay tinuring na isang walang lunas na karamdaman, hindi ba? Ang karamdamang ito na walang lunas ay napagaling sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus. Gaano sila dapat na maging mapagpasalamat? Ganito tayo ngayon. Ibinigay ng Diyos ang lahat ng ating kahilingan. Gayunman, nabibigo tayong magpasalamat. Hindi tayo marunong magpasalamat. Gumagawa ng mga hangal na kahilingan gaya ng bata na nagsasabing, "Pakiusap, balatan ito para sa akin." Kahit na ang sandaling iyon ay dapat na ipagpasalamat. Kaya nagtanong si Jesus, "Hindi ba 10 ang nalinis? Gayunman, isa lang ang bumalik para magpasalamat? Nasaan ang 9? Sa tuwing nababasa ko ang salitang ito, napapaisip ako sa sarili ko. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng mga sagot ng sagana pag humingi tayo sa Diyos sa pamamagitan ng mga panalangin. Pag nakatanggap tayo ng isang bagay, gaya ng pagtanggap ng bata ng mansanas, ano ang pinakamagandang sabihin? Dapat nating sabihin na, "Salamat." Hindi tayo dapat na gumawa ng mga di makatuwirang kahilingan, gaya ng batang iyon, at sa gayon ay magdagdag ng higit pang pasanin. Sa halip, dapat nating sabihin, "Salamat Ama at Ina, malit lang ang hiniling ko, pero pinagkaloob niyo sa akin ang isang bagay na napakadakila. Salamat, hindi ko kailanman malilimutan ang inyong biyaya." Dapat natin itong iukit sa ating mga puso, pero binabaliwala natin ito at nabibigo tayong ipahayag ang pagpapasalamat. Sa halip na isiping, naging mabuti ang araw na ito. Lumipas ang 1 buwan ng walang anumang problema, at lumipas ang 1 taon ng walang anumang aksidente. Pakiusap, alalahanin na sinasamahan kayo ng Diyos sa buong taon. Pinoprotektahan niya kayo mula sa mga panganib at pinipigilan ang masasamang sitwasyon. Huwag baliwalain ang mga masipag na pagsisikap ng Diyos. Dahil lang sa ayos kayo kahapon at ngayon. Kung gayon, bakit ang iba ay nagdurusa sa napakaraming aksidente at pagkabalisa? Nabubuhay tayo sa parehong kapaligiran. Ayos lang tayo. Pero bakit sila hindi? Hinaharangan ng Diyos ang lahat ng panganib at paghihirap. Pinoprotektahan tayo gamit ang kanyang di nakikitang kamay para ligtas tayong makapasok sa langit. Dapat na makita natin ang kanyang proteksyon sa isang haliging apoy sa gabi at sa isang haliging ulap sa araw. Dapat nating makita ang pagsisikap ni na Ama at Ina, maging sa pinakamaliliit na detalye. Kung gayon, gaya ni David, masasabi natin na ang Diyos ay mabuti at matuwid. Ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay totoo. Nagpapasalamat ako dahil dito at nagpapasalamat ako dahil doon. Ngayon, buksan natin ang ating mga spiritual na mata. Dapat tayo magpasalamat habang nasasaksiyan ang pagpapagal ni na Ama at Ina
para sa bawat isa sa atin. Buksan natin ang 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5 verse 12. Subalit hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, na inyong igalang ang mga nagpapagal sa inyo at namumuno sa inyo sa Panginoon at nagtuturo sa inyo. At lubos ninyo silang igalang na may pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, aming isinasamo sa inyo, inyong pangaralan ang mga tamad, palakasin ang mahihinang loob, alalayan ang mga mahihina at maging matiisin kayo sa lahat. Tiyakin ninyo na ang sino man ay huwag gumanti ng masama sa masama, kundi lagi ninyong naisin ang mabuti para sa isa't isa at sa lahat. Magalak kayong lagi. Manalangin kayong walang patid. At ano ang dapat nating gawin? Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. Ang ibig sabihin ng sa lahat ng bagay ay magpasalamat anuman ang mangyari. Hindi ba nito ibig sabihin na dapat tayo magpasalamat, tayo man ay nahihirapan, o ang ating mga kahilingan ay nasasagot? Sa madaling salita, magpasalamat, anuman ang sitwasyon nyo. Sapagkat ito ang kalooban. Kaninong kalooban ito? Ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Pag binigyan tayo ng Diyos ng mga pagdurusa, ito ay para magbigay ng pagsasanay na nagpapalakas sa ating mga kalamnan sa pag-iisip. Pagkatapos ng ganitong pagsasanay, nagiging napakalakas ng ating mga kalamnan sa pag-iisip. Mga kapatid, maaaring hindi gusto ng marami sa inyo ang maulan na panahon. Pag umulan, nagiging abala ito sa mga aktibidad at naapektuhan din ito ang lagay ng ating loob. Gusto ng ilang tao na laging maaraw ang panahon. Gayunman, ang mga ganitong tao ay kakailanganing manirahan sa disyerto. Kung hindi uulan, ano ang mangyayari sa lupa? Dahil walang halumigmig, hindi maaaring tumubo ang mga puno roon. Ang lupain ay nagiging isang lugar kung saan ang lahat na may buhay ay mamamatay. Kaya, ano ang ginagawa ng Diyos sa panahon? Hindi ba't binabago ng Diyos ang lagay ng panahon? Ngayon ay magiging maaraw, bukas ay maulap, at ang mga susunod na araw ay manyebe. Minsan ginagawa niyang umulan. Nais ng Diyos na matapos ng kanyang mga anak ang kanilang mga buhay sa lungsod kanlungan na may tamang pagkaunawa at makabalik sila sa makalangit na tahanan hawak-hawak ang kamay ni Ina. Kaya sinasabi sa atin ng Diyos na maggalak tayong lagi. Ayon sa isang pagsusuri na isinagawa ng isang otoridad sa transportasyon, ang mga bahagi ng daan na may pinakamaraming aksidente ay hindi ang mga paliko-liko na daan, kundi ang mga tuwid na daan. At kung mas mahaba ang tuwid na daan, mas mataas ang antas ng mga aksidente. Ang resulta ay salungat sa ating inaasahan. Minsan ang daan ay dapat na paliko, at kung minsan ay dapat na maging matarik. Nang may mga ganitong katangian, ligtas nating matatapos ang paglalakbay. Mga kapatid, gaano tayo kamahal ng Diyos? Mahal na mahal niya tayo, na pumarito siya sa lupa at ipinako sa krus para sa atin. Pag ang Diyos ng gayong pag-ibig ay nagbibigay sa atin ng maliliit na paghihirap, hindi kailanman nagiging hadlang ang mga hadlang na iyon. Tinuturing ito bilang sandali para palakasin ang ating mga kalamnan sa pag-iisip. Dapat tayong laging magpasalamat sa Diyos, gaya ng ginawa ni David. Sa lahat ng bagay, dapat nating sabihin na, salamat. Gumagawa ng resolusyon na, ang pagpapasalamat ang siyang pangunahing pinagtutuunan ng buhay ko. Sino man ang makasalubong nyo, nangangaral man kayo, nag-aaral ng Biblia, o gumugugol ng oras kasama ang inyong mga kapwa.
Kung lagi kayong tutuon sa pagpapasalamat, tiyak na sasamahan kayo ng Diyos sa lahat ng oras. Buksan natin ang 2 Samuel chapter 22. Nang may layuning pagtuunan ng pansin ang pagpapasalamat, magbigay tayo ng masaganang pasasalamat at luwalhati sa makalangit na Ama at Ina sa taong ito. Tingnan natin ang 2 Samuel chapter 22 verse 47. Chapter 22 verse 47. Ang Panginoon ay buhay, at ang aking malaking bato'y papurihan. At dakilain ng Diyos ang malaking bato ng aking kaligtasan. Ang Diyos na ipinaghiganti ako, ang mga bayan ay nilagay sa ilalim ko, na siyang naglabas sa akin mula sa aking mga kaaway. Sa ibabaw ng aking mga kaaway, ako'y iyong tinanghal. Iniligtas mo ako sa mga taong mahilig sa karahasan. Dahil dito'y pupurihin kita, O Panginoon, sa gitna ng mga bansa, at aawitan ko ang iyong pangalan ng mga pagdakila. Dakilang pagtatagumpay ang sa kanyang hari ibinibigay, at nagpapakita ng tapat na pag-ibig sa kanyang hinirang, kay David at sa kanyang binhi magpakailanman. Si David ay may kamalayan sa Diyos, nagkakaroon ng mabuting espiritual na pagkaunawa. Naunawaan niya na ang lahat ng bagay na ito ay para sa sarili kong kapakanan. Ang Diyos ay labis na nagsusumikap sa iba't ibang mga paraan para sa kanyang piniling bayan. Lagi akong nababagabag dahil nakatira ako sa bahay na sedro habang ang Diyos ay nakatira sa isang tolda. Ito ang dahilan kung bakit nagpasya si David na magtayo ng templo para sa Diyos. Pagkatapos sinabi ng Diyos, dahil ikaw ay isang mandirigma at nagpadanak ng maraming dugo, matupad nawa ang iyong nais sa henerasyon ng iyong anak. Sa huli, hindi ba't ang anak ni David na si Solomon ang nakapagtayo ng banal na templo para sa Diyos? Si David ay labis na mapagmasid. Inisip niyang, ano ang mga bagay na dapat kong ipagpasalamat? Maging para sa paggising at paghinga natin sa araw na ito, ano ang dapat nating gawin? Dapat nating ipagpasalamat ang mga ito. May mga taong namamatay habang natutulog. Higit pa rito, hindi ba't pinahintulutan tayo ng Diyos na magising at makibahagi sa Ebanghelyo? Kung iisipin nating mabuti, matatapos natin ang lahat ng may pagpapasalamat gaya ng ginawa ni David. Tingnan natin ang 1 Chronicles chapter 29 verse 10. Kaya't pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng buong kapulungan at sinabi ni David, "Purihin ka, O Panginoon, ang Diyos ni Israel na aming Ama, magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, kapangyarihan, kaluwalhatian, pagtatagumpay at karangalan, sapagkat sa iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay mataas na pinuno sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagbumula sa iyo, at ikaw ang namumuno sa lahat. Nasa iyong kamay ang kapangyarihan, kalakasan, pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. At ngayon, aming Diyos." Si David ay laging nagpapasalamat sa pananalangin. Kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba ako at ano ang aking bayan na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo, at ang sa iyo, ang aming ibinigay sa iyo. Dahil ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa ay pagmamay-ari ng Diyos, sinabi niyang, ang sa iyo ang aming ibinigay sa iyo. Paano ito maituturing bilang dakilang bagay? Kumpara sa biyayang ibinigay sa amin ng Diyos, labis na nagkukulang ang aming pagpapasalamat. Pumunta tayo sa Psalm chapter 50.
Tingnan natin ang Psalm chapter 50 verse 22. Kayong nakakalimot sa Diyos, tandaan ninyo ito. Baka kayo'y aking pagluray-lurayin at walang magligtas sa inyo. Ang naghahandog ng alay ng pasasalamat, ano ang ginagawa nila? Ay nagpaparangal sa akin. Sa kanya na nag-aayos ng kanyang lakad, ang pagliligtas ng Diyos ay ipapakita ko rin. Nasusulat sa magandang balita Biblia na, ang parangal na nais ko na sa aki ihahain ay handog ng pasalamat. Pagpupuring walang maliw, akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Nasusulat din sa ang salita ng Diyos na Biblia na, ang naghahandog sa akin ng pasasalamat ay pinaparangalan ako. Pag iniisip natin ang mga katuroang ito ng Biblia, dapat nating isipin na, hindi ba't ang pagbubulong-bulungan at pagrireklamo ay kabaliktaran ng pagpapasalamat? Hindi ba't nilalayo ng mga ito ang buhay natin mula sa langit at ililihis tayo mula sa tamang daan? Ang mga banal ng sinaunang simbahan ay humarap sa maraming pag-uusig at mga paghihirap. Gayunman, hindi nila tiningnan ang mga ito bilang pasakit o pagdurusa, kundi bilang mga bagay na dapat na ipagpasalamat. Kahit hanggang sa sandali ng kanilang pagkamartir, nang sila ay naging pagkain ng mga leon, napuno ng kagalakan at pag-asa para sa kaharian ng langit ang kanilang mga mukha. Sinasabi na pinagnilayan nila ng may kagalakan ang buhay na ibinigay sa kanila ng Diyos, hindi ba? May ilang tao na nagsasabi na, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa kaaya-ayang kapaligiran. Pero kung bibigyan ako ng mahirap na sitwasyon, magagawa ko bang magpasalamat? Ito ang tanong ng ilan. Pero kahit sa mga mapanghamong sitwasyon, ano ang sinasabi ng Diyos na dapat nating gawin? Sinasabihan niya tayo magpasalamat. Hanggang sa sandaling pumasok tayo sa langit, tayo ay nasa katotohanan ng bagong tipan. Kilala rin natin sina Ama at Ina at nasa Zion tayo. Pag-isipan natin ito. Higit pa rito, isipin ang pangako ng kaligtasan at ang maharlikang pagkapari sa langit. Dapat tayo magpasalamat para dito. Hindi tayo dapat na maging mga hangal na individual na iwinawala ang kaluwalhatian ng langit, nagiging abalang-abala sa maliliit na detalye ng kasalukuyan. Nasusulat na ang mga nagbibigay ng mga handog ng pasasalamat ay niluluwalhati ang Diyos. Kung gayon, maiintindihan natin na ang mga hindi nagpapasalamat, kundi nagrereklamo, ay hindi maaaring luwalhatiin ang Diyos. Kaya ayon sa 1 Corinthians chapter 10, sino ang nawasak sa ilang? Ang mga nagbulong-bulungan ay nawasak. Ang pagbubulong-bulungan ay simula pa lang. Habang nagbubulong-bulungan sila, lumala ang lagay ng kalamnan ng kanilang mga pag-iisip. Kaya humantong ito sa pagsuway. Nagbulong-bulungan sila tungkol sa iniutos ng Diyos, hindi sumasang-ayon sa mga ito. Sa ganitong paraan, ang pagbubulong-bulungan ay humantong sa pagsuway. Kaya sinabi ng Diyos, isinusumpa ko na ang mga taong ito ay hindi makakapasok sa aking kaharian. Sumumpa ang Diyos. Pag ang Diyos ay sumumpa, hindi na ito mababawi. Ang pagsuway ay nag-uugat sa pagbubulong-bulungan. At ang pagbubulong-bulungan ay nagmumula sa hindi mapagpasalamat na puso. Dapat natin itong alalahanin para mapuno tayo ng kagalakan at kasiyahan sa Zion. Mga kapatid, pakiusap, pagnilay-nilayan ang inyong mga sarili ngayon. Gayon din, pagnilay-nilayan ang nakaraang taon. At maging ang buong buhay nyo, mula pa sa sandaling pinalayas kayo, mula sa langit. Pakiusap, isipin ang bawat maliit na detalye ng biyaya ni na Ama at Ina. Sa gayon, kung matutulog kayo, nagsasabing, salamat para sa araw ding ito, magkakaroon kayo ng magagandang panaginip. Pagpapalain kayo ng Diyos ng masagana
na may kasiyahan at magdaragdag ng higit na pananampalataya. Kaya ang makasama lang sina Ama at Ina sa lupang ito ay sapat na para hindi natin asamin ang ibang mga bagay. Ang mga bagay gaya ng magandang mansyon at magandang kotse ay panandalian lang. Hindi ba't ang mga bagay ng langit ay walang hanggan? Dapat ba nating isuko ang kawalang hanggan para lang tamasahin ang ganoong buhay ng saglit? Dapat nating asamin ang walang hanggan. Una sa lahat, dapat nating ipahayag ang ating pagpapasalamat kina Ama at Ina. Dahil pumarito sila sa lupa para iligtas tayo. Gayun din, dapat tayong magpasalamat sa mga minamahal nating kapamilya ng Zion sa pagganap ng kanilang mga papel sa Ebanghelyo. Higit pa rito, huwag kalimutang tawagan ang ating mga pamilya, mga kamag-anak, mga kakilala, o mga kaibigan para magpasalamat. Ang mga madalas na nagpapasalamat ay tiyak na pagpapalain. Dahil ang mga katuroan ni Ama at Ina na pinagmumulan ng kaligtasan ay nagbibigay diin sa pagpapasalamat. Isagawa natin ang mga katuroan nila para hindi kailanman tumigil ang ating mga labi sa pagpapasalamat. Dito, nais kong tapusin ang sermon. Maraming salamat.